Bakit may mga taong kahit tahimik lang, ramdam mo ang presensya nila? Bakit may mga tao na hindi naman sigaw ng sigaw, pero kapag nagsalita, nakikinig ang lahat? Hindi yan dahil sa pera. Hindi rin dahil sa itsura. Ang totoo, may alam sila na hindi alam ng karamihan. Alam mo ba kung ano ang kinakatakutan ng mga Stoic philosophers noong unang panahon? Hindi ang kamatayan, hindi ang kahirapan. Ang kinakatakutan nila ay maging mahina ang kanilang kalooban. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 gawin ng mga Stoic na magpapalakas ng iyong dating. Yung tipong kahit walang kaingay-ingay, ikaw pa rin ang pipiliin. Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka, para naman mabati kita sa susunod kong video. At sa mga bago pa lang sa channel ko, kung meron kayong gustong request na topic, comment nyo lang sa baba at gagawa natin yan ng video. Tignan mo ang karamihan ng lalaki ngayon. Puro pakitang tao, puro yabang sa social media, puro daldal tungkol sa mga bagay na wala namang saysay. Nakakapansin ka ba? Yung mga taong malakas magsalita tungkol sa kanilang mga tagumpay, sila pa yung walang napapala. Yung mga taong laging nagpapakitang matapang sa harap ng iba, sila pa yung unang tumatakbo kapag may tunay na hamon. Bakit? Kasi puro labas lang, walang laman sa loob. Si Marcus Aurelius, emperador ng Roma, at isa sa pinakadakilang Stoic philosopher nagsabi, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Pero ang problema sa atin ngayon, mas gusto pa nating magmukhang malakas kaysa sa talagang maging malakas. Mas pipiliin pa nating magpanggap kaysa sa totoong pagbabago. At dito nagsisimula ang pagkawala ng dating mo. Kapag nakikita ng mga tao na puro salita ka lang, nawawala ang respeto nila. Kapag nakikita nilang puro arte ka, nilalayo ka nila. Kapag laging ka defensive, laging ka nagpapaliwanag, laging ka nag-iingay para lang mapansin, wala nang dating yan. Alam mo kung ano ang mas nakakahiya? Yung ikaw mismo alam mong nagpapanggap ka lang, at habang tumatagal lumalala, nagiging desperado ka. Mas malakas ang boses mo para lang marinig. Mas OA ang mga post mo para lang may mag-react. Mas malaki ang inarte mo para lang may pumansin. Pero ano nangyayari? Wala pa rin. Kasi alam ng mga tao. Ramdam nila, hindi mo sila maloloko. Tingnan mo yung mga taong may tunay na dating. Yung mga taong kahit hindi nag-i-effort maging center of attention, sila pa yung hinahanap. Yung mga taong tahimik lang, pero solid ang paninindigan. Ano meron sila? Meron silang kalma na nanggagaling sa loob. Meron silang tibay na hindi mo makukuha sa gym. Meron silang respeto sa sarili na walang kinalaman sa opinyon ng iba. At alam mo kung paano nila nakuha yan? Hindi dahil pinanganak silang ganyan, kundi dahil sinanay nila ang kanilang sarili, araw-araw, oras-oras, na maging matibay sa loob. Ang Stoics, lalo na si Epictetus na dating alipin, nagturo na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkontrol mo sa iyong sariling isip. Sabi niya, ang mga tao ay hindi nababagabag ng mga pangyayari, kundi ng kanilang mga paniniwala tungkol sa mga pangyayari. Ibig sabihin ang dating mo ay hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling yan sa loob. Kaya heto na, ang 5 Stoic habits na magpapalakas ng dating mo. Habit number 1, magsalita ng kaunti, gumawa ng marami. Si Seneca, isa pang Stoic philosopher, nagsabi, ang taong walang laman, siya ang malakas magsalita. Alam mo yung mga taong puro salita, puro plano, puro gagawin ko to, gagawin ko yan. Tapos wala namang nangyayari. Wala nang dating yan. Ang tunay na may dating, tahimik lang, ginagawa lang. Pagkatapos marinig mo na lang, ay natapos na pala niya. Ganyan ang Stoics, hindi sila nagpaplano sa harap ng iba para magmukhang busy. Gumagawa lang sila, araw-araw, walang ingay. Sabi ni Marcus Aurelius, "Do every act of your life as though it were the very last act of your life." Meaning, gumawa ka ng may integridad. Gumawa ka kahit walang nakatingin. Gumawa ka dahil yan ang tama, hindi dahil may papuri ka. Yan ang dating. Yung kapag nagsalita ka, alam ng lahat na may kasamang gawa. Habit number 2, tanggapin ang pagkakamali ng walang arte. Alam mo kung ano ang pinakamahina sa mata ng Stoics? Hindi ang pagkakamali, kundi ang pag-deny sa pagkakamali. Tingnan mo ang karamihan. Kapag nagkamali, defensive agad. Puro excuse, puro sisi sa iba, puro paliwanag kung bakit hindi nila kasalanan. Wala nang mas nakakahiya pa dyan, pero tingnan mo ang taong may tunay na dating. Kapag nagkamali, aminado agad. Oo, mali ako, sorry. Aayusin ko.
Tapos na. Walang drama. Si Epictetus nagturo, hindi mo makokontrol ang lahat ng nangyayari sa iyo pero makokontrol mo kung paano ka tutugon. Yan ang tibay ng loob. Yung kaya mong aminin na tao ka lang na may kakulangan, pero yung response mo, solid, mature, walang palusot, at kapag ginawa mo yan, mas lalaki pa ang respeto ng mga tao sa iyo. Kasi nakita nila na hindi ka plastic. Tunay ka. Habit number 3. Pigilan ang sarili sa walang kwentang debate. Ikaw ba yung tipo ng taong kailangan manalo sa lahat ng argumento? Kailangan laging ikaw ang tama? Kailangan banggitin pa lahat ng punto mo kahit wala namang nakikinig? Wala nang dating yan, Brad. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay hindi maging katulad nila. Ibig sabihin, kapag may nangaaway sa'yo, kapag may nanlalait, kapag may gustong makipagdebate ng walang kwenta, huwag mo nang patulan. Bakit? Kasi ang dating ay nanggagaling sa kalma mo, hindi sa boses mo. Tignan mo yung mga taong laging nag-argue sa comment section. Laging may say sa lahat. Laging kailangan ipakita na sila ang tama. May dating ba sila? Wala. Desperado lang tingnan. Pero yung taong tahimik, yung taong kalmado kahit pinoprovoke, yan ang may tunay na tibay. Kasi alam niya sa sarili niya kung sino siya. Hindi niya kailangan patunayan sa iba. Habit number 4. Kontrolin ang reaksyon sa hirap. Ito ang ultimate test ng dating mo. Ano ang reaksyon mo kapag mahirap ang buhay? Yung iba iyak agad, reklamo agad, sumbong agad sa social media. Puro negativity. Puro bakit ako? Puro drama. Pero ang Stoics iba. Si Marcus Aurelius sa gitna ng digmaan, sa gitna ng salot, sa gitna ng stress bilang emperador nagsabi, ang hadlang sa daan ay nagiging daan, meaning, ang problema mismo ay solusyon. Ang hirap ay training ground. Kaya kapag may dumating na problema sa buhay mo, huwag kang magreklamo. Tanungin mo, ano matututunan ko dito? Paano ako giginhawa dahil dito? Yan ang dating ng taong solid. Hindi tumatakbo sa problema, hinaharap, natututo, lumalaki. At kapag nakita ng mga tao na ganyan ka, hindi lang respeto ang matatanggap mo. Pati tiwala. Habit number 5, mabuhay ayon sa iyong prinsipyo, hindi sa opinyon ng iba. Diyos yung pinakamahalaga. Alam mo kung bakit nawalan ka ng dating? Kasi hindi ka na ikaw. Sumusunod ka lang sa gusto ng iba. Inaayos mo ang buhay mo base sa opinyon nila. Pinabago mo ang sarili mo para lang maging acceptable ka. At habang ginagawa mo yan, nawawala ka. Si Epictetus nagsabi, ang kalayaan ay makakamtan kapag wala ka ng pake sa opinyon ng iba. Hindi ibig sabihin bastos ka. Hindi ibig sabihin walang respeto. Ibig sabihin ang desisyon mo ay base sa kung ano ang tama para sa'yo, hindi sa kung ano ang papogi sa'yo sa paningin ng iba. Yan ang dating ng tunay na lalaki o babae. Meron siyang pinanghahawakan. Meron siyang prinsipyo. At hindi niya yan binibenta kahit kailan. Tingnan mo yung mga taong laging sumusunod sa uso. Laging nagpapaka-trendy. Laging nag-a-adapt basis sa latest opinions. May dating ba? Wala. Parang ulap lang. Walang hugis. Pero yung taong may solid foundation, yung taong alam kung ano ang tama at mali para sa kanya, yung taong hindi nauuto ng peer pressure, yan ang may tunay na dating. Kaya ito ang challenge ko sa'yo ngayon. Piliin ang isang habit sa 5 yan. Isa lang muna. Huwag mo na itry lahat agad. Piliin yung alam mong kailangan mo talaga. Kung alam mong puro salita ka lang, magsimula sa habit number 1. Gumawa ng tahimik. Kung alam mong defensive ka, subukan ang habit number 2, aminin ang pagkakamali. Kung alam mong palaaway ka, gawin ang habit number 3. Tumahimik. Kung alam mong puro reklamo ka, practice ang habit number 4. Tanggapin ang hirap bilang training. Kung alam mong people pleaser ka, simulan ang habit number 5. Mabuhay ayon sa prinsipyo mo. Isang habit lang, araw-araw, walang excuse. At panoorin mo kung paano magbabago ang dating mo. Hindi dahil nag-iba ang labas mo, kundi dahil tumibay ang loob mo. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi yung pinapakita. Yung tunay na lakas ay yung nasa loob na lumalabas ng natural. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamalakas na emperador sa kasaysayan, nagsabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ikaw ang may kontrol sa sarili mo, sa isip mo, sa reaksyon mo, sa buhay mo. Kaya simulan mo na. Ngayon, hindi bukas. Ngayon.
Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, i-like mo at i-share para makarating din sa iba. Subscribe na rin para sa mas maraming Stoic wisdom na magpapalakas hindi lang ng dating mo, kundi ng buong pagkatao mo. Tandaan mo kapatid, hindi ka nabuhay para magpanggap. Nabuhay ka para maging totoo. At kapag ginawa mo yan, wala nang makakatalo sa dating mo. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod na video. Maging matatag, maging totoo, maging stoic. Before I end this video, gusto ko lang sabihin, dati ako rin yan eh. Puro salita, puro arte, puro pakitang tao. Wala akong dating kasi wala akong tunay na prinsipyo. Pero nung natutunan ko tong stoic habits na to, nagbago lahat. Hindi ako naging instant perfect, pero naging totoo ako. At mas mahalaga yon. So if you're watching this ngayon at alam mong kailangan mo ng pagbabago, i-comment mo lang. Gusto kong maging stoic, maging matatag, di natitinag. Pag nabasa ko yan, alam ko na kasama kita sa journey. At babalikan ko comments para makita progress nyo. Let's build each other up. Thank you for watching.